Much concern talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang ni archive instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate. Unang-unang sa lahat, Manang de Lima. Totoo ang sinabi nitong si Kong Dante Marcoleta. Okay sanang ma-impeach si BP Sara kung nagkaroon ng botohan na 8-7. Dilawan po kasi mga kapdi. Yan po, galit na galit sila sa pamilyang Duterte. Kaya ngayong hindi ma-impeach si BP Sara, masakit ho ang loob niya. Pinepersonal ho niya. Kung ating babalikan mga kapdi, di umano. Di ba nakulong ho si yan. Saan ho ba siya nasangkot? Nasangkot ho yan sa pinakaayaw ni Pangulong Duterte. Pinagbabawal na gamot. How do we do that? How? Mr. President, I think the good senator already provided the answer by using the Senate's residual power. Kung titignan po niyo yung definition ng residual power, hindi po talaga nakasulat yung power per se. Ngunit inherent sa opisina yon, kaya tinawag pong residual power. Nung sabihin po ng Korte Suprema, this is immediately executory, wala pong ibang departamento, walang ibang opisina ang tinitingnan niya kung tayo lamang. Kung hindi tayo gagalaw, wala pong iba na gagalaw. At mananatili pong nakahang ang isyong ito. Ayan po ang pag-uusapan natin mga kapdita. Kasi nga po, patuloy pa rin ang debate ng ating mga kababayan Pilipino. Na may mga kababayan pa rin tayong Pilipino dyan na gustong ma-impeach si BP Sara. Heto po ang naging pahayag nga ni Senator Marcoleta kung hindi ho natin napanood ang naging debate dyan sa Senado. Kung saan mga ka-update, meron na hong boto, 19-5 po. Dito kasi mga update, lilinawin lang ho natin. Unang-una sa lahat, illegal ho ang ginawa nitong house kay BP Sara. Meron ho silang 3 inarchive na complaint laban kay BP Sara na unang-una sa lahat ho, illegal po yan, mali ho yan. Binasura ho nila yung unang 3 impeachment. Tapos nag-file ulit ho sila ng pang-4 na impeachment laban kay BP Sara. Dito ho, nagsalita ang Supreme Court. Unang-una sa lahat mga ka-update, meron ho tayong batas. 1-year bar rule. Yan po ang tinatawag dyan. Kung saan, sa isang akusado mga ka-update, iisang beses lamang ho sa isang taon, pwede ma-impeach ang impeachable officer. Malinaw ho po yan sa ating konstitusyonal na batas. Pangalawa mga ka-update, mahina ho ang ebidensya nitong Speaker Romualdez o ng Kamara laban kay BP Sara. Ngayon mga ka-update, kung pagtutuunan ho talaga natin ang pansin, ito, tapos na ang laban. Binasura na nga ng Supreme Court at ng Senado. Pero patuloy ho ang pagtutulak nitong sila de Lima. Itong mga may pagkadilawan na ma-impeach si BP Sara. Ano pa ba ang point? Diba? Nag-aral sila ng law. Aminin natin hindi. Nag-aral ng law. Itong mga sila Pangilinan, mga kapatid. Pero hindi ho nila maintindihan ang naging pahayag nga ng Supreme Court. Mahirap ho ba, magkakaiba ho ba sila ng pinag-aralan sa law? Sila mga kapatid, sila Shell Joco, yung mga dilawan dyan. Mismong si Senator Peter Alan Cayetano, nilinaw niya. Kontra ho siya dyan sa impeachment din ni BP Sara. Talunin mo si BP Sara sa 2028 kung gusto nyo kalaban. Kasi literal na politiko po, pamumulitika ang dahilan kung ba't gusto nila ma-impeach si BP Sara. Yan po ang katotohanan dyan. Diba? Dito mga update, nililinaw lang po natin na illegal at wala sa konstitusyonal ng ating batas ang pagpapa-impeach kay BP Sara. Kaya mga update, panoorin ho natin. Ito nga ho naging pahayag ni Senator Kong Dante Marcoleta patungkol dito sa pagbabasura sa impeachment
complaint laban kay BP Sara. Dahil kasi mga update, totoo rin po sinabi ni Kongtante Marcoleta dito na pag niluluto nila ang sinaing, kagaya nga nitong house, dapat gisahin nila. Hindi gisahin mga update. Dapat pakaluto nila na maayos kasi yun nga po sa sinabi niya, magadto o hilaw. Hilaw po kasi mga update. Kaya mga update, pakinggan ho natin ang naging pahayag ni Kongtante Marcoleta patungkol dito. Mr. President. So, yun yung first point, Mr. President, that I wanted to raise, and thank you for your response, Senator from Tarlac. And then with respect to the second phrase that I wanted to dive into, immediately executory. So, sinabi to dun sa desisyon, and then I think the Senate President mentioned it also, that in their press briefing just yesterday, the Supreme Court stated that, to recall, on July 25, 2025, the Supreme Court granted the petition to dismiss the fourth impeachment complaint against Vice President Duterte. In a 13-02 decision with the justices present voting unanimously, and Associate Alfred Benjamin Kagiwa inhibiting, and Associate Justice Maria Filomena Singh on leave, the Supreme Court en banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the one-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Inulit pa nila sa press briefing nila. So sa akin lang po, parang nahihirapan ako as a lawyer and a lawyer in the Senate to say that they did not intend it to be immediately executory, because they said this knowing that there already was a motion for recon, and knowing that we are going to have this discussion today, because we made this date public, that on this day we will have this discussion. So again, I'm trying hard to see how, other than disposing of the case using our residual powers following the instructions of the Supreme Court, we can further debate this issue. That is my dilemma, dear colleagues, Mr. President. May I offer an answer, Mr. President? Of course. Pasensya na po kayo kung gagamit po ako ng paghahalimbawa. Nung pong kayo po ay medyo bata-bata po, Madam Senator, meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Yung Huwag na unang ho lumigaw natin sa inyo pasukin yung talagang... diskusyon na yon. Hahaba ho ito, mas mahaba po sa debate ng impeachment. Ganito po yun eh. Tinapat nyo talaga. Ayaw nyo magtagal pa yun eh. At tama naman po yung ginawa ninyo. Ipinakita nyo sa kanya, pinaramdam nyo sa kanya, talagang wala siyang maasahan kesa mapagod pa siya. Sino Pero ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako'y kahit papano'y dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganun din po yun eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong, Mr. President, the very tenor of the decision, kahit na po sinabi niyang, oh sige, nasa sayo, formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po 8-7. Yun po pwede nating pagtalunan po eh. Wala po talaga eh. Mr. President. If I may, Mr. President, and I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ho ako doon. I think what's interesting with His Honor's analogy is there are people, there's the public, I don't know, millions of people would like to understand ano ba yung final na kasong yun, may evidence ba? And totoo yan, di ba? Hindi natin matatanggal yun. So in the same way, yung manliligaw na walang pag-asa, gusto din niyang malaman na ano ba yung chances, ano ba yung nangyari, bakit ba meron kang ganitong conclusion, can I convince you otherwise? I think that's what His Honor is trying to say. And I think the public really want to know. Let the record show na tawang-tawa po si Senator Bato sa likod.
And we really want to know, sino ba namang may ayaw malaman kung merong isang public official na naakusahan ng katiwalian? Lahat po tayo interesado doon whether mahal mo yung taong yon, whether galit ka sa taong yon, you want to know the truth. Kasi kung naniniwala ka na innocent yung taong yon, gusto mong mapatunayan niya na innocent siya. At kung galit ka sa taong yon, gusto mong mapatunayan na guilty siya, hindi ba? But meron tayong kinikilalang Supreme Court na nagsasabing hindi nga dumaan sa tamang proseso. So kumbaga siguro sa example nyo, baka hindi dumaan sa tatay ko, hindi nagpaalam ng maayos. Di wala naman akong choice, kundi sabihin na wala kang pag-asa. Baka naman may pag-asa, pero I have to follow the rules of my father's house na hindi dumaan sa tamang proseso. So doon ho tayo babalik, and as a lawyer, I have to say this na yun nga, we are governed by laws. And in as much as gusto ko rin malaman, bothered ho ako sa mga gantong akusasyon. The other day, our colleagues, merong privileged speech tungkol sa kalokohan dun sa paggagawa ng mga flood control. Gusto natin malaman, di ba? Ngayon, pagka yun na-discuss sa sa media, okay na, media siya. Pero walang papupuntahan yun kasi it should go to the proper process. May process yan sa halls of the Senate. We have hearings in aid of legislation, and then magre-recommend tayo na ma-ombudsman yan. So may proseso tayo. So yun ho siguro yung pinapatunguhan. Doon ho papunta ang aking conclusion na in as much as the public deserves to know, because we all deserve to know, we also have to follow the process. And I share this with everyone kasi ang hirap lang talaga ng sitwasyon natin kung hindi tayo makikinig sa Supreme Court. Meron tayo in the Senate, Congress, we have our duties as co-equal bodies. Ang duties po namin kasama ang pagsiyasat ng budget ng lahat ng agency. So pati Supreme Court, budget niya, tinitingnan. Lahat ng Regional Trial Court, tinitingnan natin ang budget. That's our job as a co-equal. Sila naman, may job din sila na pagka may grave abuse of discretion, they have to also say it. They also have to make their position known, which they have. And I will repeat, ang sabi ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate did not acquire jurisdiction, and this decision is immediately executory. So, I'm happy to listen. I don't know kung may magsasalita pa, pero I shared my views on this in the hope na marinig ko din yung views ng proponent. Nakikinig po ako sa mga kasamahan natin para ma-enlighten din po ako. But I'm guided also by my practice as a lawyer and my duty as a lawyer to also, I can disagree with the court. Wala tayong problema doon. We know that we have that personal right to disagree with the court, but we also have to, in the end, follow the court's orders, whether we agree with them or not. Very quickly, thank you, Mr. President. With the permission of Senators Marcoleta and... What is the pleasure of Senator Pangilinan? Just a quick interjection. The gentleman may proceed. Maybe to add to either the enlightenment or additional bewilderment of Senator Pia Cayetano. Yes, the Supreme Court ruled that we did not have jurisdiction. Yes, the Supreme Court ruled that it is immediately executory. But it makes you wonder why the Supreme Court did not issue a writ of injunction. So Did not, sorry, I didn't hear that. It makes you wonder why. Did not enjoin us, did not issue a writ. It could have, but it did not. So, yeah, your guess is as good as mine, because if they really wanted us to end this, then why didn't they enjoin us? Just Ayan nga mga update, isunod naman ho natin ito nga si Laila de Lima kung saan hindi raw siya makatulog. Ayan o mga update, pakinggan ho natin. Hindi daw siya makatulog mga update kasi hindi niya matanggap na hindi mai-impeach si VP Sara. Ganyan po talaga pag may makitid na utak.
Para-pareho lang po sila. Katulad po nung nakita nyo, yung sa Senado, yung mga kabataan kung saan nagta-thumbs down. Sino ba yung mga kamag-anak nun? Pinaliwanag ho, kamag-anak din nila Ninoy Aquino. Pamangkin ho daw niya. Kaya mga update, hindi na ho nakakapagtaka sa mga taong yan na ganyan sila mag-tantrums. So, di ba mga update? Pakinggan ho natin ha. Much concerned talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang ni archive instead of just, pending na muna yung alternative action na pinopose ni former Senate President and Minority Leader of the Senate, Senator Tito. Okay, so Yes, Tito Soto, ay ayun ang maganda dapat. I-table na muna pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying kasi nakasabi immediately executory. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pina-comment pa nga ng Korte Suprema yung petitioners, sila Vice President Sara Duterte at si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR, including yung mga motions for reconsideration and intervention filed by the group led by Representative Percy Sendanya and yung sa Tindig Pilipinas, and also yung motion for reconsideration intervention filed by Isang Bayan. Sana ni-note na lang nila yung MR without action. Kung hindi nila itatackle yung motion for reconsideration on the belief that it's immediately executory. Again, hindi po ibig sabihin final na yung immediately executory. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ayan na kasi. Kailangan sundin na yan. Respetuhin na natin. Unang-unang sa lahat, Manang de Lima. Totoo ang sinabi nitong si Kong Dante Marcoleta. Okay sanang ma-impeach si BP Sara kung nagkaroon ng botohan na 8-7. Diba? 8-7 sana ang boto, hindi sana nagkakagulo dyan. Ang kaso, landslide ang nangyari. De Lima. Galit na galit ka sa Duterte. Kaya may nabasa ho akong nag-comment dyan. Sabi niya, kung totoong hindi ka makatulog, bumaba ka dyan sa pagkapolitiko. Bumaba ka, umalis ka sa pamumulitika. Umalis ka dyan. Alalahanin mo yung kalagayan mo. Iba ho yung galit nito sa mga Duterte, mga kapatid. Kaya isa rin po ito talaga sa mga, alam nyo na. Diba? Dilawan po kasi mga kapatid. Yan po, galit na galit sila sa pamilyang Duterte. Kaya ngayong hindi mai-impeach si BP Sara, masakit ho ang loob niya. Pine-personal ho niya. Kung ating babalikan mga kapatid. Di umano. Di ba nakulong ho si yan. Saan ho ba siya nasangkot? Nasangkot ho yan sa pinakaayaw ni Pangulong Duterte. Pinagbabawal na gamot. Kaya ngayon mga binabawian niya si BP Sara. Gusto niyang bawian na ma-impeach. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya ngayon mga kabdit, sampal yan kay De Lima ang naging pahayag ni Senator Marcoleta. Sampal ho yan. Diba? Ngayon mga kabdit, pakinggan ho natin itong naging pahayag nga ni Atty. Neil Abayon patungkol din sa pagka-archive sa impeachment ni BP Sara. Ayan, simulan na rin ho natin. good evening po sa lahat ng mahilig magluto. Okay? Kasi paulit-ulit si Senator Marcoleta tonight na lutuin daw ng maayos eh. So anyway po, this video po is all about the most recent Senate session or Senate hearing regarding po the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte, kung saan dinesisyonan po nila na i-archive na yung 4th articles of impeachment kasi it is unconstitutional as per the Supreme Court decision. Okay? So hindi ko na po ipi-play isa-isa yung mga statements dito ng mga senators natin. Rather, ang gagawin ko na lang po para mas maayos
at mas dire-diretso po yung usapan natin, magdi-discuss po ako ng mga bagay-bagay na tingin ko nakulangan sa explanation or sa pagpukpuk po ng mga senators natin. Okay? So yan po yung magiging video natin for tonight. Okay? Lulutuin po natin ng maayos para maintindihan nyo po talaga, my fellow taong bayan, itong mga e-explain ko. Okay, so ito po yung una-una, klaruhin muna natin kung ano ba talaga yung procedure sa Supreme Court para po magkaintindihan talaga tayo, kasi dito nagkakaroon or dito po nagkaroon ng issue yung mga senators natin kanina, kasi dahil daw sa pending MR despite the immediately executory, wag daw muna i-archive. Tapos yung kabila sinasabi immediately executory, so i-archive na despite the pendency of the MR. So ngayon i-explain ko po sa inyo kung ano ba talaga yung procedure sa Supreme Court para mas magets nyo po talaga at mas maliwanagan po kayo. Okay, so after ko po i-explain to, kayo na lang bahala mag-conclude kung sino ba talaga sa kanila yung tama. Kasi kung titingnan naman po natin yung rules of procedure niyan, makikita natin dyan ngayon kung ano ba talaga yung dapat na sundin or yung mga dapat mangyari po in relation to mga Supreme Court decided cases. Okay? So unang-una po, makikita natin to sa Rule 56 of the Rules of Court. So as you can see here, procedure in the Supreme Court, Rule 56, letter A, original cases, or letter B, appealed cases. So first question dyan, saan dito papasok yung case ni VP Sara? Is it letter A or letter B? So dito pa lang po, 'di ba? Makita nyo very confusing na kasi Supreme Court to, pero bakit may ganito pa na original versus appealed? 'Di ba? So yung case po ni Vice President Sara Duterte was a case where she filed po a petition for certiorari or a special civil action po 'yun. So in other words, dito po 'yan papasok sa original cases. So dito po 'yan papasok sa original cases kasi yung special civil action for certiorari po, that is an original petition na fina-file directly sa Supreme Court. Hindi po yan appeal. Ito kasing appeal, ito yung galing pa sa lower court, tas tumaas sa RTC, tumaas sa CA hanggang umabot sa Supreme Court. Okay, so anyway, balik po tayo. Dito tayo papasok ngayon. Rule 56, letter A, original cases. Okay, tapos ang important po na iti-take note natin dito is Section 2, rules applicable. So the procedure in original cases for certiorari shall be in accordance with the applicable provisions of the Constitution. So of course, this one is Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung absolute power of judicial review, subject to the only requirement na may grave abuse of discretion. Okay? Tapos aside from that, sabi pa po, laws and rules 46, 48, 49, 51, 52, and this rule, subject to the following provision, so on and so forth. So basahin nyo lang po itong iba kung gusto nyo pa. Pero yung pinaka-important po natin iti-take note dito is itong Rule 52. Okay? So ngayon, punta po tayo sa Rule 52 naman. So Rule 52 basically governs po motions for reconsideration. So again, may kita po niyo dito, 'di ba? Rule 56 letter A section 2, rules applicable includes 52. Therefore, ang point ko po doon, pwede mag-motion for reconsideration sa mga Supreme Court decided cases. Okay? So ngayon, this is the interesting part kasi dito talaga nagkagulo yung mga senators natin eh. So una-una tingnan natin ano ba yung general rule in relation to motions for reconsideration. So makita po natin yan section 4. Okay? So this one is in relation sa mga pag-execute ng judgments. It states here po, Section 4, stay of execution. The pendency of a motion for reconsideration filed on time and by the proper party shall stay the execution of the judgment or final resolution sought to be reconsidered. Okay, so ito yung general rule. So ngayon, baka isipin nyo, tama sila Senator Kiko kasi may Section 4, stay of execution. Okay, so tandaan po ninyo, ito yung general rule pag yung decision po ng Supreme Court ay walang mga special provisions like that of yung being immediately executory. Okay? Kasi generally, yung mga judgments po, they only become executory after the lapse po of the period na pwede ka pa mag-exercise ng mga legal remedies mo. So in a regular Supreme Court decision, kung walang special provision na immediately executory, pag nag-file po ng MR yung losing party, dito papasok to ngayon yung Section 4 stay of execution. Okay? Pero yun nga po, since dun sa Supreme Court decision sa Duterte versus HOR, merong specific na sinabi yung Supreme Court na immediately executory yung decision. Therefore, ito pong general rule na to, hindi po siya a-apply na. Okay? So yung case po, yung Duterte versus HOR, that is an exception to this general rule. So anyway, i-rephrase ko po para mas maintindihan ninyo. In regular cases po, kung walang special provisions na immediately executory, pag nag-MR ang natalo, automatic suspended muna, hindi pwede execute. Pero kung may specific provision that states immediately executory, kahit pa po mag-MR yung natalo, pwede na ma-execute yung judgment or yung decision ng kaso na yon. Okay, yan po yung difference dun sa Duterte versus HOR case from regular cases kung saan ito nga yung mag-apply na Section 4 stay of execution. Okay?
So sa executory judgment po, if a case is declared as executory by the court, that means pwede na nila ma-execute yung judgment. Whereas naman po pag final yung case, ang ibig sabihin po nun, final na yung kaso, meaning wala nang any other legal remedy po na pwede magawa yung losing party. Okay, so yan po yung difference nun. Kakaproblema lang po yan kasi generally, yung final and executory, pinapagsama po yan in a regular decision. It will become final and executory after the lapse of let's say 15 days, 30 days, so on and so forth. Pero dito kasi sa case ni Vice President Sara Duterte dun sa Duterte versus HOR, sineperate po nila na immediately executory lang pero wala pang final kasi hindi pa naman po siya magiging final talaga considering pwede pa nga mag-MR as provided po dito sa Rule 52. Kung makikita po ninyo Section 1 period for filing, a party may file a motion for reconsideration of a judgment or final resolution within 15 days from notice. Diba? So meron pa talagang remedy naman na pwede mag-MR. However, since there is a specific provision which states it is immediately executory, pwede na talaga ma-execute yung judgment na yun. Yun nga yung exception to the general rule nitong Section 4. Okay, so hopefully klaro na po yan. So medyo technical po yung in-explain ko pero sana na intindihan nyo naman talaga yung difference ng final judgment, executory judgment in relation to mga motions for reconsideration. Okay? Okay, so kung ako po tatanungin, hindi po nawalan ng jurisdiction yung Senate over impeachment cases kasi that is expressly provided by the Constitution. The Supreme Court decision did not remove that power po from the Senate. Klaro pa rin naman po yun eh. Ang gusto lang po talaga mangyari ng Supreme Court is sundin kung ano yung mga procedural matters na dapat talaga na sundin as per the Constitution, which is yung 10 session day requirement and the 3 session day requirement in relation po dun sa pag-file ng mga verified impeachment complaints. In other words, hindi dapat kayo gumawa ng provision or ng rule kung saan pwede nyo ma-dribble nga yung provisions sa yung mga direct and express constitutional provisions. Yan po talaga yung pinaka-essence naman ng Supreme Court decision. Okay? And kung mapansin po ninyo, medyo paulit-ulit na tayo dito sa discussion na to. I have been discussing this way back itong principle na to. Pero yun nga po, yun kasi rin yung paulit-ulit na ginagamit na argument against the Supreme Court. And if we also look at it further, diba, even the Supreme Court even asked the House of Representatives to fully explain ano ba yung nangyaring procedure pero hindi sila nag-explain kasi as per them it is more or less a political question daw so dapat daw hindi nila sagutin. So because of that, dun ngayon nagka-issue yung House of Representatives kasi yung Supreme Court nag-decide sila based on the facts na meron na sila kasi ayaw na magbigay ng facts ng House of Representatives dun eh. So from that situation po, we can reasonably say na meron ding lapses yung House of Representatives dito kasi when they were given a chance to explain themselves further, hindi nila ginawa yun, di ba? Until nag-decide na yung Supreme Court, naglabas sila ng immediately executory decision. Tapos ngayon, bigla silang nag-motion for reconsideration. Pero anyway, yun lang po yung gusto ko i-discuss talaga doon. Hindi nawalan ng jurisdiction yung Senate because the Supreme Court decision did not touch on that matter. Plus the mere fact po na yung sole power to try and decide is given exclusively to the Senate by the Constitution po natin. Okay, yung Supreme Court dito, ginawa lang po nila yung power of judicial review, kinlarify nila na dapat sundin yung mga rules of procedure as expressly provided po by the Constitution. Yun lang po talaga yung essence naman ng Supreme Court decision. When we say sole power to try and decide, that means deciding on the merits of the case. Yung ginawa naman ng Supreme Court dito, they did not decide on the merits. They only decided or touched on the constitutionality or the unconstitutionality dun po sa procedure na ginawa ng House of Representatives. Yung procedural matters po, that is a completely and totally different from the substantive aspect of a case. Okay? Yan lang din po gusto ko klaruhin kasi in lawyering po kasi there are two types of legal matters po, technical or procedural matters and substantive matters po. When you say substantive matters, ito na ngayon yung pinakalaman po talaga ng isang kaso kung whether or not guilty po ba ang isang akusado. Okay? Whereas naman po yung technical matters, it touches on kung whether or not nasunod ba yung procedure dun sa pag-acquire and exercise ng jurisdiction of the court. So more or less po yan yung simplest way for me na ma-differentiate ko po yan. And in the eyes po kasi of an ordinary person, pag makakita po kayo ng Supreme Court decision, baka akala nyo that is already fully deciding on the merits. Hindi po yan ganyan. Supreme Court decisions, even regular court decisions, first level court decisions, sometimes they decide only on technical matters without deciding on the substance, diba? And as a general rule, even in civil and criminal cases, kung ma-dismiss po on a technicality without prejudice po yan most of the time, meaning pwede pa rin po yan i-refile. Even in criminal cases, ganyan po yan as long as wala pang double jeopardy. So more or less, yan lang din po yung in-apply dito ng Supreme Court sa impeachment proceeding. Okay? So hopefully klaro din po yan.
Tapos ito po, i-discuss naman natin yung mali ni Senator Marcoleta at Senator Cayetano. So ito po, malalamangan ko silang dalawa dito because there was a portion of this hearing po kung saan they were discussing dun sa prosecutor level or sa preliminary investigation regarding quantum of evidence. Yung dinidiscuss po nila dun is probable cause, which means that there was a crime committed and that the accused is probably guilty of said crime. Yun po yung probable cause kasi. So yun yung dinidiscuss nila dito kasi yun po yung requirement or yung evidentiary requirement in the old law po natin. Pero hindi na po yun yung batas ngayon since last year lang po yan na-implement 2024. So currently po ang requirement na sa prosecution level, sa preliminary investigation level is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Mas tinaasan na po nila, hindi lang simply probable cause para makafile po ng isang criminal information. So yan, gusto ko lang po yan i-bring up din kasi nalamangan ko dito sila Senator Marcoleta at Senator Cayetano eh. But anyway, it was actually very nice to see them discuss din yung probable cause because that is also one of the most basic principles po na dinidiscuss din sa criminal procedure. Okay? So kung ako po tatanungin, yung pag-archive po actually dito ng Senate, that is the best approach na pwede nila magawa considering may pending pa na motion for reconsideration dun sa Supreme Court. Kasi pag-archive, pwede pa naman nila buhayin yun later on assuming magbago yung decision ng Supreme Court. So kung dun po makikita ninyo, this is fair to the people, to the taong bayan who wants to hold the Vice President, the impeachable officer accountable. And this also protects the right to due process ni VP Sara kasi pending the final resolution of the Supreme Court, hindi muna nila gagalawin yung impeachment case, diba? Kasi currently yung status naman unconstitutional tapos immediately executory. Pwede na nga nila actually yun i-enforce kasi yun nga immediately executory na eh, diba? Like what I explained earlier, hindi na po yun maapektuhan kahit pa may pending MR. Pero yung ginawa nila dito, in-archive na lang nila para yun nga, kung mag-overrule man, ma-overturn yung decision ng Supreme Court, pwede pa rin nila kuhain at buhayin ulit yung case. So this is actually a very good and fair action po on the side of the Senate if you ask me. Okay, so it appears lang dun sa mga pro-impeachment, yung gusto ma-convict talaga na medyo alanganin kasi na-archive. Pero actually currently yung mga pro-impeachment, talo na nga po kayo sa kaso kasi yung decision is unconstitutional, diba? Plus immediately executory. Regardless, ginawa nila dito, in-archive pa rin nila pending the MR. Pero like what I explained, hindi na nga sana kailangan antayin yung MR, diba? Kasi yun nga, immediately executory na. But despite all of that, the Senate still decided to archive to protect both parties in the case po dun sa in favor of impeachment and against impeachment. Okay, so again, this is actually a very good and fair decision on the part of the Senate if you ask me. Kasi kung i-dismiss, tama nga naman na may pending MR pa, diba? So pwede pa ma-overturn yun despite the immediately executory provision kasi hindi pa nga po final, diba? Like what I explained earlier. And in relation to the impeachable officer, to Vice President Sara Duterte, fair din yun sa kanya kasi habang naka-archive, wala namang any impeachment trial na magpo-proceed pa. Okay? Sasabi ko lang talaga na maging objective and critical observers po talaga tayo as the Filipino people, as the taong bayan kasi madami po talagang mga tao na they try to hide it in the guise of parang legal arguments, legal statements, pero in reality they are actually political speeches where they are trying to influence you to believe their political ideologies or positions nila politically, okay? So alam ko rin po na you can say the same for me kasi yung mga ayaw sa akin laging sinasabi na ano daw yan, legal educational video pero political naman daw talaga. Pero regardless if that is your opinion of me, wala po akong problema doon, but every time I explain naman dito sa videos ko, I have always given my legal basis clearly, diba? Like kanina nung in-explain ko yung difference nung executory, final judgment, motions for reconsideration, I cited specifically the rules of court. Unlike po yung mga iilang politicians natin, they make statements out of thin air basically, diba? Tapos they make it appear na yun yung tama legally. Pero if you actually really dissect the legal side of things, the legal aspect of that statement, medyo may inconsistencies po yun. Tapos doon makikita natin, mahuhukay nyo na it is actually a political speech in the guise of a legal explanation. Okay, so yan lang po yung reminder ko talaga sa inyo, to the taong bayan, na maging mindful po talaga tayo, maging objective and critical observance po ng mga public figures natin para hindi po tayo, in the simplest way I can say it, hindi po tayo mauto-uto lang ba, diba? In other words po, like what I have advised all of you in my past couple of videos, wag po tayo maging political fanatics, wag po tayo mabulag sa mga political ideologies. Kung hindi, dapat po maging objective and critical observers po talaga tayo.
Okay, so kung napansin nyo, medyo paulit-ulit na po yung dinidiscuss natin. Pero yun din kasi paulit-ulit din tong mga senators natin, di ba? Because at the end of the day, they have their own arguments, their positions. So kung mapansin po ninyo ako, mas similar yung position ko with ito kala Senator Joel, kala Senator Cheese, basically the Duterte block, kaya nagiging ano tayo, quote-unquote TDS lawyer. But like what I've explained already, I've always cited my legal basis. And again, kahit nga po dun sa ano, yung pinapa-answer yung HOR, di ba, na video ko, medyo kinampihan ko yung HOR doon regarding some